lahat sa atin nakakaranas ng magandang tulog, or should I say, nakakatulog nga pero hindi na nararamdaman na refresh sila pagkagising. Amen! Diba? Imagine niyo na lang, kulang tayo sa tulog, tapos ang mga effects nun, hindi natin nagawa yung assignments natin, palagi tayong pagod, hindi tayo nag-work efficiently and productively. So, napaka-disruptive nito sa atin. There are two main categories of sleeping disorders. One is dysomnias and the other is parasomnias. Dysomnias is yung mahihirapan kang makakuha ng magandang tulog, tsaka nahihirapan yung katawan mong kumuha ng tulog na makapag-energize sa'yo kinabukasan, or kung makatulog ka man, hindi mo nga nararamdaman yung magandang tulog na yun. Parasomnias naman is yung mga abnormal events or physiological events na nagaganap during sleeps mo. Yun yung nightmares, yung nag-sleepwalk ka, tsaka yung sleep terrors. 5 major sleeping disorders. So, first is insomnia. Kung nahihirapan ka matulog, makakuha ng tulog, hindi siya necessarily yung hindi ka makatulog. May times na nakakatulog ka, pero kapag nagigising ka, hindi mo na maibalik yung sarili mo sa tulog na gusto mo. So, the other sleeping disorder is breath-related sleeping disorder, which is called sleep apnea. Yun yung sa kalagitnaan ng tulog mo, biglang napuputol yung tulog mo kasi nawawala yung hininga mo. Biglang napuputol ng 5 to 10 seconds, 10 to 30 seconds yung hininga mo. Tapos, yung mga taong to, actually, malakas sila mag-snore. Tsaka pagkagising nila, dry yung mouth nila. Tsaka, meron silang headache na nararanasan. The other sleep disorder is called narcolepsy. Yung mga taong may narcolepsy, meron silang cataplexy, which is the loss of muscle tone. Kapag meron ka nun, bigla na lang talaga mawawalan ka talaga ng, hindi ka pwedeng makapag-move, bigla ka na lang babagsak. At nangyayari to kapag nasa intense feeling ka, yung tipong galit ka, yung tipong nag-cheer ka sa sobrang kasiyahan, bigla ka na lang matutulog, diba? Napaka-disruptive nung sakit na to. So ngayon nanonood kami ng laban ni Pacquiao. Round 2, Pacquiao! Go Pacquiao! Go Pacquiao! OMG! Hala, nangyari. Oh my gosh. So meron pa tayong tinatawag na sleep terrors or sleep nightmares. So habang natutulog ka, yung nasa delta waves ka na, may nararanasan kang sobrang frightening na dreams na hanggang sa pag-gising mo, tumitili ka pa rin. Tsaka minsan hindi na nakafocus sa pagkagising mo, akala mo nandun pa rin yung nakapaniginipan mo. Oh my God! Kinasal daw ako kay Sir! The last major sleeping disorder is yung sleepwalking. So yun yung nakita nyo kayo na sa introduction video na bigla na lang sa kalagitnaan ng pagtulog mo, bigla kang tatayo, tapos hindi mo alam, naglalakad ka kung saan-saan ka na pupunta. Wait lang, CR lang ako. So, yung iba pang sleeping disorder is i-discuss ko na lang. First is primary hypersomnia. Yun yung nakatulog ka na ng sobrang haba ng gabi, pero pagdating ng umaga, nakatulog ka pa rin ng ilang beses at mas mahaba pa. Lalo na kapag bored
ka sa isang subject or nakaka-boring teacher, hindi ka interested, bigla ka na nakakatulog nang hindi mo namamalayan. So, the last is circadian rhythm, sleep disorder. Yun yung hindi ka na nakakatulog ng tamang oras. Di ba dapat yung basic time natin sa pagtulog, 8 or 9 or 10. Pero ikaw, hindi ka nakakatulog ng ganong oras. Matutulog ka na 9 ng umaga, 7 ng umaga. For example, yun yung kapag gabi yung shift mo, syempre, kahit dahil sanay ka na sa gabi yung gabi ka gising, hindi ka nakakatulog ng gabi. So, umaga ka na, kahit anong pilit mong gawin. Kunyari, wala kang pasok ng araw na yun, hindi ka pa rin makakatulog ng gabi kahit gustuhin mo kasi nga, yung body clock mo, iba na, umaga ka na matutulog.